Alright, mega love shoutout Mabsat. Oops, opya. Hopya Mani Popcorn Mabsat. Ako yung hopya pakihanda. Kailangan ni Marcoleta yung hopyang yan. Diyos ko po. Naku po mga kakabsat. Kakailangan din talaga ni Marcoleta yan mga kakabsat. Diyos ko po Lord Rudy. Breaking news. Kanina pa natin to pinag-uusapan sa first live natin. Second live na po tayo Mabsat, no? Pero ngayon natin pag-uusapan ng masinsinan ito Mabsat, no? Diyos ko po Rudy. Breaking news Mabsat, Marcoleta at Defensor kinasuhan ng plunder no bail. Tapos ang maliligayang araw nila kay Ombudsman Boying Remulla. There's no place ang utang na loob dito. Magsama kayong dalawa. Kasama pa yung dalawa. Actually, 4 nga kayo eh. Diyos ko po Rudy. O siya Mabsat, Diyos ko po shoutout sa mga kasama natin nandito. Siyempre, nandyan si Ayam Batman, Arton Zala, Leonida, at saka sa mga iba pang nandyan, shoutout sa inyo. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Like na! Dahil nagustuhan nyo ba ang ating main topic? Na si Marcoleta at Defensor kinasuhan na ng plunder. At kapag nilabas na ang warrant, goodbye! Kulong sila, no bail. Naku pa, Joseph Bangog, shoutout kapsat. No? Makakasama na ni Jinggoy at Revilla sa presos nila Defensor at Marco Bet. Yun lang. O siya, tingnan natin yung breaking news Mabsat. Diyos ko po Lord Rudy. O ito na. Yung pinangyari kanina. Alan Gatos, no? Super Ratio DZBB. Yan na mismo, Mabsat. Na-file na mismo. So, yun eh. Ipinail na talaga. Wala nang ligtas. Tapos ang maliligayang araw. Oo. May vehicles sila. Like, ayaw mo po dyan lagay kuya. Si Ombudsman Clavano ba? Hindi, iba. May vehicles sila. Like, Nako po. Wala na talaga. Yan na. Grabe, ang daming media. Right. O sabi rin dito mga Mabsat, July 3 statement from the Ombudsman for immediate release statement on filing plunder case against Senator Marcoleta mga kakabsat. We filed plunder case against Senator Marcoleta before the Sandigang Bayan. This was not a decision made slightly by choice. The evidence include 3 cash donations totaling to 75 million undeclared. Hindi niya dineklara, Tandaan mo yan. Pangalan nito, sino na yung nagsasalita kanina? Si Greco Belgica, undeclared in the Senator's SALN and campaign financial reports. This leaves our office no discretion to look away. These facts are not in dispute. The Senator has publicly confirmed receiving the money and can be stipulated at the onset of trial. What remains in the question of law, whether this undisputed facts constitute plunder and bribery. We took an oath to enforce the law regardless of who is involved, kahit si Marcoleta or kahit si Defensor pa yan, and that oath does not waive for popularity, position, and personal relationship. In one of the admission, Senator Marcoleta mentioned the term utang na loob. Utang na loob. Putragis na utang na loob yan. We honor utang na loob as one of our culture's most beautiful values. It is a debt
of gratitude between family, friends, and neighbors. But it has no place in public office. Walang pwesto, walang utang na loob, has no place in public office. Diyos ko po, Rudy, no? Kaya, nako po, pasensyahan tayo, no? Palaga talaga. Ang utang na loob, as one of the culture's most beautiful values, it is one of them, gratitude to family, friends, neighbors, but it has no place in the office, but the servant owes no personal debt to any donor. That superates that they owe the Filipino people. The moment gratitude is used to explain away 75 million in undisclosed money, it stops being utang na loob. It becomes exactly what our plunder and bribery laws were written to prevent. We recognize this case has stirred intense public debate, and we respect every citizen's right to an opinion, to rely or to rally and to demand accountability, including from us. What we ask in return is what we ourselves commit to. Let the fact and the law decide. Not statement, not fear, not Senator Marcoleta retains the presumptions of innocence and every right to defend himself before the Sandigang Bayan. We did not choose this fight, but the law leaves no room for silence. Silence is not an option. Oy, palakpakan naman natin mga kakabsat. Palakpakan natin itong si Ombudsman Remulla. Ibang klase talaga. Ibang klase. Yan ang hinihintay natin kay Boying. Diba? Diyos ko po, Rudy. O, shoutout sa'yo, Joseph Bango. Martin Baro, shoutout. Leonida. Erlinda, shoutout. I am Batman. Shoutout sa inyong lahat. Emmanuel Carino, shoutout. Joseph Bango. Tsaka si Giovanni Domingo, shoutout sa Ikapsat. Erlinda, tsaka sa lahat ng mga silent viewers. Again, huwag kalimutan mag-like. 300 plus na tayo. Sino ba ang hindi nagla-like dyan? 53 likers pa lang. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Wala pong bayad yun. Lalo na pag gusto nyo yung ganitong ginagawa ni Boying. Kinakasuhan ang mga umaamin. Again, umaamin sa ginawa nilang kalokohan na hindi sila dineclare ang kanilang mga donasyon. Diyos ko, Lord Rudy, magsisiyakan sila. Shoutout sa'yo, Kapsat. Lorna Estaco, shoutout Kapsat. O siya, pakinggan pa natin to. Diyos ko, Lord Rudy, mabibwisit na naman sila dito. O, yan ang nasabi natin. No? Pag ganyan ginagawa ni Boying, okay tayo dyan. Walang problema dyan. Go na go tayo dyan. No? Nag-iiyakan tuloy ngayon ng mga garapat. At diba, Marvin? Shoutout sa'yo, Kapsat Marvin. Nakapaw. O, iyakan time na. Diyos ko, Lord Rudy. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like. At saka mga Kapsat, ilan na lang. Teka lang, check ko lang ha. Ilan na yung ating 141 na ba tayo? Hoy, mga kakabsat, 3 na lang. Gawin nyo na nga. Teka lang ha. Teka lang, mga kakabsat. Bago natin tuloy ito. Dali lang. Bago tayo magkalimutan. Shoutout sa 300. Sa 300 plus naman, mga kakabsat, baka naman ha. Sa 300 plus, baka naman. Baka naman. Mga kakabsat. Patalastas mo na. 15 seconds patalastas, mga kabsat. O, baka naman, mga kakabsat. 3 subscriber na lang. Road to 141,000 subscribers na tayo. Baka naman. 3 sa inyo sa 300. Sa 300. Baka naman. Baka naman kaya nyo nang gawing kanyan. 141. At kayo nang ikaw 141,000 ni Maestro. Baka naman. Ay, di pa gumagalaw. Sa mga di pa nagla-like, subscribe dyan. Mag-subscribe na po. Wala pong bayad dyan. Alright? Sige, tuloy na natin to. Sige, tuloy. Gawin nyo na. Pagkatapos natin ito, dapat 141 na yan. Alright, balik. Iyakan tuloy yung mga garapata dyan. Diyos ko, Lord Rudy. Nako, eto na nga, mga kakabsat. Eto na. Mga kaibigan ko, nagbigay sa isa lang. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon. Kami po ay naniniwala na dapat kang makarating sa Senado. Yun. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap. Ano yung pakiusap sa'yo? Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Yun lang. Kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Yun lang. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation.
Paano yun kako? Patay tayo dyan. Paano na yan? Laglagan. Ito yung time na nilaglag niya yung mga donors niya. Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin. Yun, utang na loob po. Tragis na utang na loob yan. Diyos ko po, Rudy. Diyan ka nalaglag ngayon. Utang na loob. There's no place ang utang na loob dito sa opisinang ito. Diyos ko po, Rudy. Yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Pwede ba yun? Utang na hindi binabayaran? Utang na loob po, tragis. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Yun lang. So, umamin ng kumag. Ngayon, kinasuhan na. Nag-iiyakan tuloy ang INC ngayon, tsaka mga DDS. Diyos ko po, magsama-sama kayo. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Nako, pinilit niyang maging zero yun kasi ayaw palabasin yung kung sino yung donor. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, ano? hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay niyo sa akin. Tama. Kasi yung iba, magkakakilala kayo. Yun lang. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Ano ba yan? Laglagan na. Tingnan mo nga naman ang buhay. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun kasi pinagtiwala nila sa akin. Yun, ayaw mo talaga ng ganun. Supalit, anong sabi ni Ping Lacson? Pero nakakatawa, Mr. President. Wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera. Agoy! Senator Lacson, relax lang Huwag mo masyadong bibirahin si Marcoleta. Ang kanyang pag-amin, inamin niya. Diyos ko, Rudy, isa pa ngayon. Senator Lacson, isa pa nga, take 2. Pero nakakatawa, Mr. President. Wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Flashback. Di ba? Totoo naman, di ba? Totoo naman sinabi ni Senator Lacson Pero nakakatawa, Mr. President. Wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Utang Isang na loob. maliwanag na admission against interest. Admission against interest. Diyos ko po, utang na loob. Inamin ni Marcoleta. Sabi nga ng mga abogado. Flashback. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Ano? Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Wow, madami Isa pala sila. lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Agoy. Ngayon kapag Dahil dyan, nakasuhan ka ngayon. Tandaan mo tong araw na to July 3. Kinasuhan si Marcoleta, si Defensor at iba pa ng plunder. Diyos ko po. pagka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. 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 Pero utang na loob mo sa utang talaga Turing mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot sa banga. Wala nang lusot. Shoot sa banga, di ba? Diyos ko po, Rudy, naspak. Tapos ang maliligayang araw. Kaya nako po, masamang loob talaga dito, mga kakabsat, wala na. Tapos ang maliligayang araw ni Marcoleta at saka ni Defensor, shoot sa banga ang ginawa nila.
Ay, grabe. Ikaw naman kasi, Senator Ping, bakit ko naman kasi, naku po, napahiya ng todo dito si Marcoleta? Diba? Inamin. Ha? Inamin. Diyos ko, Lord. Kaya, gigil na gigil sila kay Senator Ping Lacson pag ganito eh. Diyos ko po, Rudy. O siya, okay na tayo dito. O ito, Morong. So this is what we know so far. Kapapay lang ng Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at saka yung sa tatlong donors ng 75 million niya na sina dating Congressman Mark Defensor. Okay, so katatapos lamang ng raffle ng mga cases na pinal ng Ombudsman versus Senator Rodante Marcoleta. So we have the raffle lists. Okay, so yung 3rd Division will handle yung plunder case laban kay Senator Marcoleta, kay dating Congressman Mike Defensor, and dun sa dalawa pang donor na si Joseph Espiritu at Aristotle Viray. So now, aside from plunder, merong kaso na violation of PD, Presidential Decree number 46, ito yung pagbabawal sa pagtanggap dun sa mga government official pagtanggap ng regalo. So, tatlo yan. Tatlo kasi hiniwalay-hiwalay nila per donor. So, yung isa would go to the 4th Division, the second one would go to the 6th, and the 1st. Pero ang kailangan din na yung mas mabigat na na kaso, plunder will be handled by the 3rd Division. So, yung 3rd Division will decide yung warrant of arrest, kung kailan ilalabas ang arrest warrant laban kay Senador Marcoleta. So that's what we know so far. Ako si Joseph Morong ng GMA News. So this is what we know so far. Tandaan nyo, yung nag-file sila ng Friday naka-file na ng Friday kay sino to? Kay Jinggoy. Lunes meron na. Lunes. Ganon din nangyari kay Ramon Pong Revilla. Agad-agad, forthwith. So sa Lunes, sa impeachment ni Sara, magpapakita kaya si Marcoleta sa impeachment? Tandaan nyo, first day ng impeachment ni Sara. Naku po, bawas sila! So in short, kung 21, 7, 14 ang 2/3. 14 lang. Kasi 21 na lang maiiwan. 21 na senador. Tapos ang 2/3 ng 21, 14. Abangan natin kay Attorney Luis Troyan. Sigurado, ilalabas na yan. Nako pa, masaya to, Absat. O, di ba? Saan ka pa? Sino pa ba yung iba dong kinasuhan? Ex-Representative Defensor plus 2 negosyanteng damay sa kasong plunder versus Marcoleta kaugnay sa 75 million. Sino yung mga yan? Tingnan natin kung sino yung mga yan. Silipin natin. Sino yung mga yan? Kung hindi ko makita. Ito. Senador. Ito. Marcoleta, lawmakers, Mike Defensor, and two businessmen are facing plunder charges before Sandigang Bayan. Alleged. Parang si Kon yun eh. Espiritu tsaka Viray ba yun? Viray? Teka lang ha. Ito, tingnan natin. Let's see. Ito, pinail lang kaninang umaga. Ombudsman files plunder versus Marcoleta over alleged non-disclosure of campaign funds. Ang nakalagay dito, wait lang. Ito, nakalagay na. Office of Ombudsman Friday, non-bailable plunder case against Senator Marcoleta before the Sandigang Bayan. So, Ombudsman representative filed against Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, businessman Aristotle, ayun. Aristotle Viray, sabi ko na nga, Viray, and Joseph Espiritu at around 10:20 a.m. The case stems from allegation that Marcoleta, a citing congressman, accepted 75 million in campaign donors from Defensor and businessmen and failed to declare the funds in the statement of assets and liabilities. The case was raffled off to the Sandigang Bayan 3rd Division chaired by yun. Kaya naman pala
Kaya naman pala, mga kakabsat, yun naman pala, kaya naman pala sila nagrarally kasi nararamdaman na nilang mangyayari to. Problema talaga nila to. 'Di ba? Yung si Manalo ayaw tumanggap pero si Marcoleta, ay ganun pa. Ako niya, Diyos ko po lurod eh. Hoy, Kubeta, sabi, bobo kang attorney, ulol, wala kang utak, ipis gago. Uy, galit na galit si Prek. Huwag ka masyadong magalit masyado. Ha? Si Robin Padilla, di ba makakasuhan kapag siya pagtago niya kay Bato, sir? Kwanto, obstruction of justice. Kaya nga kabadong-kabado si Con, di ba? Si Robin Hood. Paggising ko, nakita ko sa feeds ko, sabi niya, kakasuhan daw ako ng ICC. ICC daw, so ikukulong daw siya sa dahi. Sabi ni Robin Hood. Diyos ko po, ginawa niyo panindigan niyo yung pinaggagawa niyo. Tandaan niyo sinasabi pa ni Attorney Luis Tro, threshold from 24, so 16 ang 2/3. Ngayon 21 divided by 3, 14, 'di ba? 14 na lang ang threshold kasi 7. So 2/3 is 14. Nako pa. 14 na lang, Mio. Shout out sa iyo, Kapsat Mio. Paano na 'yan? Wala na, uwian na. Diyos ko po, Rudy, tapos ang maliligayang araw. So, ayan, Mabsat, yan po yung pinaka-update so far, mga kakapsat, no? So, wala tayong magagawa. Inamin niya. Kami kasalanan. Mag-con muna tayo. Pasok muna tayo kay Kapsat Alfred. Kapsat Alfred, Hello muna guys, bala. ito isang breaking news muna. Relax muna tayo. Makinig muna tayo kay Ayan na nga po, tinuluyan. No, tinuluyan na ni Ombudsman itong si Marco Tae tsaka itong sila Mike Diferencia. Agoy. So ngayon ay araw ng Biyernes, so mag-abang tayo ng Lunes o Martes. Lalabas ang warrant of arrest nitong si Marco Tae. Tama. Lunes o Martes. So ano na? Nangyari kayo kasi mga iglesia di kulto, anyari na. Akala nyo, hindi tutuluyan ni Ombudsman, ha? Yari ka ngayon. Yari ka talaga. Yaring-yari. Si Marco Beta na pinabayaan na ng iglesia. Agoy. Pinabayaan na ng kanilang majority ng kanilang kapatiran. Alam nyo guys, ito ang katotohanan. No? Kung marami pa rin naniniwala talaga rito sa kay Marco Tae at marami Pala, Mabsat, ulitin ko gawin niyo ng 141,000 yung ating subscriber, mga kakapsat. Kanina 3 na lang ang kulang. Gawin niyo ng 141,000. 3 na lang ang kulang sa mga hindi pa nagla-like. Sa hindi pa nagsusubscribe, subscribe kayo, Mabsat. 3 lang ang kailangan para maging 141,000 na tayo. Alright, tuloy. mga miyembro ng kulto ang siyang naniniwala na tama ang kanilang pinaglalaban. Ang tanong, bakit nung unang araw hindi man lang umabot ng 20,000 ang kanilang attendance sa rally? Tapos nung pangalawang araw 6,000 Salamat, na lang. Kapsat. Espato. Nung pangatlong araw nasa 2,500 na lang yata, 3,000. God bless, God bless. At sa ikatlong araw, anong sabi? Ayawan na. Iyakan na. Sapagkat dito ay kitang-kita na marami sa mga miyembro ng kultong ito ang hindi sumasang-ayon. Tama. At doon naman ako bumibilib. Sa mga miyembro nito, nitong kultong ito, ang hindi sumang-ayon at talagang naninindigan para sa tama, no? Bilib ako sa inyo, Bilib ako sa inyong paninindigan dahil alam niyo kung ano yung tama at ang mga natira lang na lumalaban yung mga siraulo lang. Yung mga wala sa tamang pag-iisip. Napilit nila na ang naratibo pinipilit na sinasabing bending the law. Against daw sila sa pag-bend ng law. Asa lang binend ng law? Ito si Marco Peta naman ang naglubog sa kanyang sarili. Siya ang nagbigay ng ebidensya sa gobyerno, sa ombudsman, galing sa sarili niyang bunganga. Yun ay bunga ng kanyang kabubuhan at kayabangan. Diba? Kaya bawas-bawas ng yabang, Marco Tae. Ayan katuloy. Diba? So ngayon, Mike Diferencia. Iilang araw ka na lang.
Ilang araw ka na lang sa laya. At saka ito si Marco Tae. So ngayon, saan ito? Magtatago kaya ito? Abangan natin ha. Ngayon, ang sabi ni John Vic, kahit magtago siya sa loob ng sentral, talagang kukunin siya ron, uhulihin siya ron. Pero ayon naman sa ating puting kabayo, yung central daw naman magko-cooperate naman. So tingnan natin ang mga mangyayari kung totoo kaya ang mangyayari na ititiwalag si Marco Tae ng INC dahil nga sa mga kaso niya. Di ba? So abangan natin na nakakatuwa. So maganda ang magiging Lunes nating lahat ha. So happy ang ating weekends. Bakit? Siyempre naisampa na si Marco Tae. Ngayon, nasampahan na ha, ng plunder game. Si Marco Tae, kawawa naman, tinabla ng mga miyembro. No? Ibig sabihin lang nito, maraming miyembro ang INC na hindi talaga sang-ayon sa kanya. At yan ay kitang-kita na kahit dito sa Canada, no? Yung mga ibang miyembro ng INC rito, ng kulto, talagang ayaw dito kay Marco Tae na. Dahil nga, sabi na bakit yung pinagtatanggol yan, di ba? Ngayon, imbis na marami, sa ginawa nilang rally, imbis na marami ang sumimpat siya, lalong naubos. Nalusaw. So ngayon, iisa na lang ang magiging tagapagtanggol nila. Sa Senado, naku po Rudy, asang-asa pa naman sila na si Marco Tae ang matibay-tibay na pagtanggol doon na pansalag ni Inday Sayad, no? Wala na, Kawatano na lang, si Antipetra na lang. Wala na. Dalawa magkapatid pala, no? Si Antipetra. Pero sa totoo lang, may kaso din yan. Si Cayetano, obstruction of justice. Tsaka si Pia Madamdamin. Si Pia Madamdamin na punong-puno ng drama. So, ang saya-saya ha. So, good luck sa'yo, Marco Tae. So, matagal-tagal ka sa loob. Walang labasan nyo. Wala ka ng labasan. Salamat ulit, Kapsat. Sabi ko sa inyo, INC, nasa amin ang huling halakhak lagi, no? Nasa inyo kayabangan, pero nasa amin ang huling halakhak lagi. Di ba ka? Kinakakarwa mga putik na yan. So, yun lang. So, congrats ha. Congrats kay Ombudsman ha. Pero hindi pa tapos ang trabaho, Ombudsman. Marami pa ha. Marami pang dapat pagalawin ka dyan. Yung kay kay Sabit Sipon ha. Dapat gumalaw din ito. Tama, yung plunder ni... Kailan muna. Paggalawin yung plunder ni Manong Sabit. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Alright. Salamat, Kapsat Alfred. Ako, nag-iiyakan talaga mga garapatan dito. Artonzala. Wala nang panto, iyakan. Tayo mga Kapsat, relax lang tayo. No? Relax lang tayo dito. Nakaabang tayo. Especially sa Monday. Nako, naka-live tayo din sa Monday. Hindi natin palalampasin yung Monday na yan. Kailangan naka-live tayo. Yung impeachment ni Sara, hindi natin palalampasin yan. Asahan nyo. Alright. Subtopic tayo, mga Kapsat. Countdown muna tayo in 30 seconds.